May mga pagkakataong ang nakaraan ay isang aninong hindi mo matakasan, gaano man kabilis ang iyong pagtakbo. Pilit itong bumabalik, dala ang mga tanong na hindi pa nasasagot at mga sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Ngayong araw, samahan ninyo akong buksan ang isang kwentong magpapatunay na ang pag-ibig ay may sariling panahon at paraan. Paano kung ang itinago mong pinakamalaking lihim sa loob ng 7 taon ay bigla na lang kakatok sa iyong pinto? Taglay ang 2 pares ng mga inosenteng mata na uhaw sa kasagutan. Mananatili ka pa bang tahimik o hahayaan mo nang gumuho ang lahat para sa isang bagong simula? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya at Amihan sa Kape Ikaw at Ako. Amoy bagong pintura at mamahaling kahoy ang sumalubong kay Attorney Amihan, Han Monteverde. Pagpasok niya sa kanyang bagong opisina, nagniningning ang salamin sa sahig. Kumikinang ang gintong plaque sa pinto, kung saan nakaukit ang kanyang pangalan. At mula sa malaking bintanang salamin, tanaw niya ang pamilyar na plaza ng kanilang probinsya sa Taladiwa. 7 taon. 7 mahahabang taon ang lumipas bago niya muling natunghayan ang tanawing ito. Ngunit ngayon, iba na. Hindi na siya ang binatang nangangarap lang. Isa na siyang ganap na abogado, isa sa mga pinakamahusay sa Maynila. At ngayon, may sarili na siyang law firm sa mismong bayan na kanyang sinilangan. Isang ngiti ng pagmamalaki ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito na ang simula. Ang patunay sa kanyang pamilya, sa lahat at sa kanyang sarili, na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Isang malumanay na tunog mula sa kampanilya sa pinto ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. Napakunot ang kanyang noo, masyado pang maaga para sa mga kliyente. Inaasahan niya ang kanyang sekretarya, ngunit iba ang kanyang nakita. 2 bata, isang babae at isang lalaki. Magkahawak kamay na nakatayo sa may pintuan. Pareho silang nakasuot ng malinis, pero halatang lumang uniforme ng pampublikong paaralan. Ang buhok ng batang babae ay nakatirintas ng maayos, habang ang batang lalaki naman ay may seryosong mukha na tila pasan ang buong mundo. Sa tantiyan ni Amihan, nasa 7 o 8 taong gulang sila. "Good morning po," magalang na bati ng batang babae. May taglay itong nangiti na kayang magpaliwanag ng kahit anong madilim na silid. "Kayo po ba si Attorney Amihan Monteverde?" Bahagyang natigilan si Amihan bago ngumiti. "Ako nga. Anong maitutulong ko sa inyo, mga bata?" Nagkatinginan muna ang dalawa, tila kumukuha ng lakas sa isa't isa, bago muling nagsalita ang batang babae. "Gusto po sana naming kunin kayo bilang abogado namin." Natawa ng bahagya si Amihan sa narinig. "Abogado? At anong kaso naman ang ihahain ninyo?" Sumeryoso ang mukha ng batang babae. Binitawan niya ang kamay ng kapatid at humakbang palapit sa mamahaling mesa ni Amihan. "Gusto po naming kasuhan ng tatay namin." Nawala ang namanang ngiti sa mga labi ni Amihan. Napalitan iyon ng pagtataka. "Kasuhan ng tatay ninyo? Bakit naman?" "Para po sa child support," sagot ng batang babae. Ang boses ay puno ng determinasyon na hindi akma sa kanyang edad. "Iniwan niya po kami bago pa kami ipanganak. Kailangan po siya ng nanay namin. Kailangan po namin siya." Parang may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa batok ni Amihan. Nakaramdam siya ng awa para sa 2 bata. "Nasaan ang nanay ninyo? Alam ba niyang narito kayo?" Umiling ang batang lalaki na sa wakas ay nagsalita sa unang pagkakataon. "Hindi po. Busy po si nanay sa kape, Hiraya." Hiraya, isang pangalan na tila kidlat na gumising sa bawat natutulog na alaala sa kaloob-looban ni Amihan. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Hindi maaari. Maraming Hiraya sa mundo. Anong pangalan ng tatay ninyo?" Tanong niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi sumagot ang batang babae. Sa halip, may kinuha ito mula sa kanyang bulsa.
Isang lukot na pahina mula sa isang magasin. Dahan-dahan niya itong inilatag sa ibabaw ng makintab na mesa ni Amihan. Iyon ay isang feature article tungkol sa pagbabalik ni Amihan sa Taladiwa. At sa gitna ng pahina, naroon ang isang malaki at makisig niyang litrato. Itinuro ng maliit na daliri ng bata ang kanyang mukha sa litrato. "Siya po," sabi ng bata. Ang boses ay malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. "Siya po ang tatay namin." Nanlamig ang buong katawan ni Amihan. Tila huminto sa pag-ikot ang mundo. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Ibinaling niya ang kanyang tingin mula sa litrato pabalik sa dalawang bata. Pinagmasdan niya ang seryosong mukha ng batang lalaki, ang hugis ng kanyang panga, ang paraan ng pagkakatayo nito. Pagkatapos ay tiningnan niya ang maniningning na mga mata ng batang babae, ang ngiti nitong puno ng pag-asa. At doon niya nakita. Sa gitna ng inosenteng mga mukha na yon, nakita niya ang isang bagay na imposibleng maipagkamali. Isang bagay na minsan nang naging mundo niya. Isang bagay na 7 taon niyang sinubukang kalimutan pero hindi niya nagawa. Ang mga mata ni Hiraya. Ang mga matang yon. Ang mga matang minsan niyang tinawag na kanyang tahanan. Ngayon, ang mga yon ay nakatitig pabalik sa kanya. Mula sa mga mukha ng dalawang batang nagsasabing, siya ang kanilang ama. Hindi na nag-isip si Amihan. Ang tanging nagtulak sa kanya ay ang isang puwersang mas malakas pa sa lohika, isang instingtong 7 taon niyang sinubukang ibaon sa limot. Ang susi ng kanyang bagong kotse ay nanginginig sa kanyang kamay habang binabaybay niya ang pamilyar na daan palabas ng sentro ng bayan. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, ang pagbuhos din ng mga alaala sa kanyang isipan. Humahagupit ang hangin sa salamin ng kanyang sasakyan, kasabay ng paghagupit ng mga tanong sa kanyang puso. Ang bawat patak ng ulan ay tila bubog na sumusugat sa kanyang kaluluwa. Ang huling gabi nila, ang amoy ng alak, ang tunog ng kanilang mga halakhak sa ilalim ng buwan, ang init ng balat ni Hiraya sa ilalim ng kanyang mga palad, at pagkatapos, ang katahimikan. Ang biglaang pag-alis ni Hiraya, kinabukasan ng walang paalam, walang liham, walang kahit anong paliwanag. Naglaho na lang siyang parang bula at iniwan si Amihan na wasak at nag-iisa. Sinubukan niyang hanapin ito noon, ngunit ang pamilya nito ay nagsabing nagpunta ito sa Maynila para maghanap ng mas magandang buhay. At siya, na sunod-sunuran sa mga utos ng kanyang ina, ay pumasok sa law school sa New York, pilit na ibinaon ang nakaraan. Ngayon, ang nakaraang iyon ay may 2 maliliit na mukha. At ang mga mukhang iyon ay nagsasabing siya ang kanilang ama. Ihininto niya ang sasakyan sa tapat ng isang maliit at kaaya-ayang kapihan. Sa kahoy na signboard nakaukit ang mga salitang, "Kape Hiraya." Napakuyom ang kanyang mga kamao. Ang pangalan pa lang ay tila isang sumbat. Bumaba siya ng sasakyan at hinayaan ang sariling mabasa ng ulan. Hindi niya iyon ininda. Ang lamig sa labas ay walang-wala kumpara sa yelong bumabalot ngayon sa kanyang puso. Nang buksan niya ang pinto, isang kampanilya ang tumunog. Sa loob, amoy kapeng barako at bagong lutong pandesal. May 3 mesang puno ng mga customer na nagtatawanan at sa likod ng counter, naroon siya. Si Hiraya, mas payat ito ngayon at may mga guhit ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit yon pa rin ang mukhang nagpatibok ng kanyang puso noon. Ang buhok nito ay nakapusod lang ng simple at suot nito ay isang apron na may bahid ng harina. Nag-angat ito ng tingin mula sa ginagawang kape. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Para kay Hiraya, tila huminto ang paghinga ng mundo. Ang lalaking 7 taon niyang iniiwasan sa kanyang mga panaginip ay heto, nakatayo sa gitna ng kanyang munting santuwaryo. Basang-basa ng ulan, ang kanyang mamahaling damit ay lukot.
at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong galit at sakit. Isang tasa ang nahulog mula sa nanginginig niyang kamay. Ang tunog ng nabasag na porselana sa sahig ang bumasag sa katahimikan. Lahat ng customer ay napatingin sa kanila. Walang salitang lumabas sa bibig ni Amihan. Naglakad siya papalapit sa counter. Ang bawat hakbang ay mabigat. Bawat customer na madaanan niya ay tila naglalaho sa kanyang paningin. Ang tanging nakikita niya ay si Hiraya. Han, halos pabulong na sabi ni Hiraya. Ang boses ay basag. Umuwi muna kayo, sabi ni Amihan sa mga customer. Ang boses ay malamig at may awtoridad. Sarado na kami. Walang nagreklamo. Mabilis na nag-alisan ang mga tao. Naramdaman ang bigat ng tensyon sa hangin. Nang silang dalawa na lang ang natira, isinara ni Amihan ang pinto at nilock ito. Humarap siya kay Hiraya. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ngunit naglalaman yon ng 7 taon ng hinanakit. Bakit, Hira? Bakit mo itinago sa akin? Nanginginig na umiling si Hiraya. Umatras siya hanggang sa mapasandal sa pader. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Umalis ka na, Amihan. Wala kang karapatan dito. Walang karapatan? Tumawa si Amihan ng mapait. 2 bata ang pumunta sa opisina ko kanina. Hira, hinahanap ang kanilang ama. At alam mo ba kung sino ang itinuro nila? Ako! Nagkakamali ka lang, sigaw ni Hiraya. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi sa'yo ang mga anak ko. Umalis ka na. Nanay, anong nangyayari? Sabay silang napalingon sa pintuan patungo sa likod ng kapihan. Mula roon ay lumabas sina Sinag at Ulan. Ang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Agad silang tumakbo palapit kay Hiraya at niyakap ang kanyang mga binti. Tila mga sisiw na naghahanap ng proteksyon mula sa lawin. Nakatitig sila kay Amihan nang may pagtataka at kaunting takot. Sa isang iglap, nawala ang galit sa puso ni Amihan. Napalitan iyon ng isang sakit na hindi niya maipaliwanag. Kitang-kita niya ang sarili sa mukha ng batang lalaki. Kitang-kita niya si Hiraya sa mga mata ng batang babae. Ang katotohanan ay naroon, humihinga, at nakatitig sa kanya. Hindi na niya kailangan ng kumpirmasyon. Lumuhod siya para magpantay ang kanilang mga mata, ngunit lalong humigpit ang yakap ng mga bata sa kanilang ina. Tumingin si Amihan kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Hinubad niya ang maskara ng galit. Ang natira na lang ay isang lalaking nasasaktan. Sagutin mo ako, Hira, sabi niya. Ang boses ay mahina at nanginginig. Isa lang ang tanong ko, akin ba sila? Kasi nakatitig si Hiraya sa mga mata ni Amihan, mga matang puno ng sakit, pagkalito, at isang desperadong pangangailangan para sa katotohanan. Sa likod niya, ramdam niya ang panginginig ng kanyang 2 anak. Ang maliliit nilang mga kamay na mahigpit na nakakapit sa kanyang damit na para bang siya ang kanilang nag-iisang kalasag sa buong mundo. At sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo niya sa loob ng 7 taon. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pag-iwas, ang lahat ng bigat. Wala nang natira. Tanging ang pagod at ang katotohanang hindi na niya kayang takasan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, kasunod ng isa pa. Tumango siya ng dahan-dahan, isang pag-amin na mas malakas pa sa kahit anong salita. Oo, bulong niya. Ang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng patak ng ulan sa labas. Sa'yo sila, Han. Anak mo sila. Ang 3 salitang iyon ay parang isang malakas na suntok na tumama kay Amihan. Nag-alis ng lahat ng hangin sa kanyang mga baga. Napasandal siya sa isang mesa na pahawak dito para suportahan ang sarili. Ang kumpirmasyon, kahit na inaasahan na niya, ay may dalang bigat na halos ikadurog niya. Ama na siya. Sa loob ng 7 taon, isa na siyang ama.
Pero ni minsan ay hindi niya nalaman. Bakit? Tanong niyang muli. Pero ngayon, wala nang galit. Ang naroon na lang ay isang malalim na kalungkutan. Bakit hindi mo sinabi? Sa tanong na yon, biglang bumalik kay Hiraya ang isang alaala na pilit niyang ibinabaon gabi-gabi. Isang alaala ng takot at kahihiyan. 7 taon na ang nakalipas. Isang mamahaling coffee shop sa Maynila. Siya, isang dalagang probinsyana na litong-lito. Kaharap ang isang babaeng nakasuot ng damit na mas mahal pa sa lahat ng ari-arian niya. Si Doña Beatriz Monteverde. Alam kong nagdadalang tao ka, sabi ng ginang. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Hindi yun tanong, kundi isang deklarasyon. At alam ko ring sa anak ko yan. Hindi nakasagot si Hiraya. Tanging ang paghaplos sa kanyang tiyan na hindi pa halata ang kanyang nagawa. Naglapag ng isang sobre si Doña Beatriz sa mesa. Makapal. Puno ng pera. Aalis na si Amihan papuntang New York para mag-aral. Magiging isa siyang mahusay na abogado. Wala siyang pwedeng distraction, lalo na isang pagkakamaling tulad nito. Tumingin si Hiraya sa pera, pagkatapos ay sa mukha ng ginang. Mahal ko po si Amihan. Isang mapanghamak na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Beatriz. Pag-ibig, huwag kang magpatawa, Hija. Ang tulad mo ay sagabal lang sa kinabukasan niya. Kung tunay mo siyang mahal, lalayo ka. Kunin mo ang pera. Magsimula ka ng bagong buhay at huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa kanya dahil sisirain mo lang siya at sisiguraduhin kong hindi yun mangyayari. Ang alaala ay naglaho at si Hiraya ay bumalik sa kasalukuyan. Nakita niya si Amihan hindi bilang ang makapangyarihang abogado, kundi bilang ang batang lalaki na minsan niyang minahal ng buong puso, ang lalaking pinili niyang protektahan sa paraang alam niya, kahit pa ang kapalit ay ang sarili niyang kaligayahan. Dahil ayokong masira ka, sagot niya, ang boses ay puno ng pait. Hindi na nagtanong pa si Amihan. Sa ngayon, sapat na ang narinig niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa mga bata. Muli siyang lumuhod. Ako si Han, sabi niya sa malumanay na boses. Ako ang tatay ninyo. Tumingin si Sinag sa kanya, pagkatapos ay sa umiiyak niyang ina. Ngumiti ito ng maliit. Alam po namin. Bumangon si Amihan at humarap kay Hiraya. Hindi na mahalaga kung bakit. Ang mahalaga, narito na ako. Pananagutan ko sila, Hira. Pananagutan ko kayo. Bukas, babalik ako. At sa mga salitang iyon, tumalikod na siya at lumabas ng pinto. Iniwan si Hiraya kasama ang 2 anak at ang kaguluhang nilikha ng kanyang pagbabalik. Kinabukasan, totoo sa kanyang sinabi, bumalik nga si Amihan. May dala siyang 2 malaking paper bag na puno ng mga laruan. Isang robot para kay Ulan, isang manika para kay Sinag. Ito ang kanyang unang at medyo alanganing pagsubok na maging isang ama. Tahimik lang na pinanood ni Hiraya mula sa counter, ang puso niya ay nagtatalo sa pagitan ng takot at isang munting usbong ng pag-asa. Ngunit ang pag-asa ay madaling pawiin. Sa Maynila, sa isang penthouse na may tanawin ng buong syudad, tumunog ang telepono ni Doña Beatriz Monteverde. Doña, sabi ng boses sa kabilang linya, isang katiwala niya sa taladiwa. Nagbalik na po si attorney at may kasama po siyang 2 bata sa parke kanina. Isang lalaki at isang babae. Kamukhang kamukha po niya. Napatigil sa paghigop ng tsaa si Doña Beatriz. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay kalmado, ay biglang nagdilim. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawak na tasa. Ang babae. Nandoon ba ang babae? Opo, Doña. Ang nagmamay-ari po ng isang maliit na kapihan, si Hiraya Aguilar. Isang nakakabinging katahimikan. Pagkatapos, ibinaba ni Doña Beatriz ang tasa ng may puwersa. Maghanda ka ng sasakyan, uuwi ako. Nang hapong yon,
Isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng Kape Hiraya. Bumukas ang pinto sa likod at mula roon ay bumaba ang isang babaeng nasa mga huling bahagi ng kanyang edad 50, nakasuot ng eleganteng damit at may aurang hindi mo maaaring baliwalain. Si Doña Beatriz Monteverde. Pumasok siya sa kapihan na parabang pag-aari niya ito. Ang kanyang malamig na mga mata ay hindi tumingin sa paligid. Nakatuon lang ang mga ito sa iisang tao. Kay Hiraya, napatigil sa pagpupunas ng mesa si Hiraya. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila bumagsak sa kanyang mga paa. Ang halimaw mula sa kanyang nakaraan ay nagbalik. Nilapitan siya ni Doña Beatriz. Ang bawat hakbang ay may dalang bigat at pagbabanta. Akala ko ba malinaw na ang usapan natin noon? Sabi ng matanda. Ang boses ay mahina, ngunit may talim. Niyakap ni Hiraya ang sarili. Sinubukang itago ang panginginig. Pero hindi siya pinatapos ni Doña Beatriz. Kumuha ito ng isang checkbook mula sa kanyang mamahaling bag at isang pluma. Mabilis siyang nagsulat dito, pinirmahan at pinunit ang tseke. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Hiraya. Ang halaga ay 10 beses na mas malaki kaysa sa ibinigay niya noon. Hindi sapat ang una. Tama? Kaya heto, sabi ni Doña Beatriz. Ang kanyang mga mata ay nangungutya. Kunin mo to at tuluyan mo nang burahin ang sarili mo sa buhay ng anak ko. Nakatitig si Hiraya sa tsekeng nasa ibabaw ng mesa. Ang mga numero na nakasulat doon ay sapat na para bigyan siya at ang kanyang mga anak ng isang komportableng buhay, malayo sa taladiwa, malayo sa pamilya Monteverde, sapat na para takasan ng lahat. Ngunit 7 taon na siyang tumatakbo. Pagod na siya. Sa isang iglap ng katapangang hindi niya alam kung saan nanggaling, dinampot niya ang tseke. Ngunit hindi para itago sa kanyang bulsa. Sa harap ng nanlalaking mga mata ni Doña Beatriz, dahan-dahan niya itong pinunit sa gitna. At pinunit niya ulit. At muli. Hanggang sa ang halagang kayang bumili ng isang bahay at lupa, ay naging maliliit na piraso ng konfeti na walang halaga sa kanyang palad. Hindi mabibili ng pera ninyo ang pamilya ko, sabi ni Hiraya. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. Isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Beatriz. Isang namangiting nangangako ng kapahamakan. Tandaan mo ang araw na ito, Hiraya Aguilar, sabi ng matanda sa malamig na tinig. Pagsisisihan mo ang katapangang ito. Tumalikod na ito at marangyang lumabas ng kapihan. Iniwan si Hiraya na nanginginig sa takot. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, may bahid ng dangal. Kinahapunan, nang dumating si Amihan, wala siyang kaalam-alam sa nangyari. Ang nadatnan niya ay isang Hiraya na tahimik at maputla. Sinubukan niyang tanungin kung may problema, ngunit umiling lang ito at ngumiti ng pilit. Ayaw ni Amihan na pilitin ito, kaya ibinaling niya ang kanyang atensyon sa 2 bata na nahihiyahiyang sumisilip mula sa likod ng kanilang ina. Sinag-ulan, sabi niya sa pinakamalumanay niyang boses. Gusto niyo bang mamasyal? Kahit saan niyo gusto. Nagkislapan ang mga mata ni Sinag. Kahit saan po? Kahit sa beach? Oo naman, sagot ni Amihan. Masaya na kahit paano ay nakuha niya ang interes ng isa sa kanila. Habang naghahanda sila, napansin ni Amihan na medyo nagulo ang pagkakatirintas ng buhok ni Sinag. Automatiko siyang lumapit. Ayusin natin yan. Umupo si Sinag sa isang upuan habang si Hiraya ay nanonood lang mula sa malayo. Ang puso'y naguguluhan. Pinanood niya ang malalaki at bihasang mga kamay ni Amihan. Mga kamay na sanay humawak ng mga dokumento ng kaso, na ngayon ay nahihirapang humawak sa maliliit na hibla ng buhok. Ang kanyang noo ay nakakunot sa konsentrasyon. Aray! Mahinang reklamo ni Sinag. Pasensya na, mabilis na sabi ni Amihan, niluluwagan ang kanyang hawak. Pagkatapos ng ilang subok, nagawa rin niya. Kahit na ang resulta ay isang tirintas na halatang hindi perpekto.
Ngunit nang makita niya ang ngiti ni Sinag sa salamin, naramdaman ni Amihan ang isang uri ng tagumpay na hindi maibibigay ng kahit anong panalo sa korte. Sa dalampasigan, ang mundo ay tila mas payapa. Si Sinag ay agad na tumakbo patungo sa tubig, nagtatampisaw at tumaatawa. Ngunit si Ulan ay nanatili sa tabi ni Amihan, tahimik na nakatayo. Ang mga mata ay nakatuon sa malayo. Sinubukan ni Amihan ang lahat. Tinanong niya ito tungkol sa eskwela, sa mga paborito niyang laro, sa mga kaibigan nito. Ang laging sagot lang ni Ulan ay isang tango, isang iling o isang salitang opo. Napabuntong hininga si Amihan. Hindi ito magiging madali. Sa halip na magsalita, pumulot siya ng isang patag na bato. Inihagis niya ito sa ibabaw ng tubig at tumalbog ito ng 4 na beses bago tuluyang lumubog. Napatingin sa kanya si Ulan, may bahagyang pagkamangha sa mga mata. Ngumiti si Amihan at inabutan ito ng isang bato. Subukan mo! Kinuha ni Ulan ang bato. Ginaya niya ang posisyon ni Amihan. Inihagis niya ito, ngunit agad itong lumubog. Sinubukan niya ulit. At muli. Sa bawat pagsubok, lumalapit si Amihan para itama ang kanyang porma. Tinuturuan kung paano hawakan ang bato, kung paano ibigay ang tamang puwersa. Hindi sila nagsasalita. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng mga alon at ang plasik ng mga batong tumatama sa tubig. Ngunit sa katahimikang iyon, isang koneksyon ang nabubuo. Isang pagkakaintindihan na hindi nangangailangan ng mga salita. Mula sa di kalayuan, sa ilalim ng lilim ng isang puno ng niyog, pinapanood sila ni Hiraya. Ang kanyang puso ay parang pinipiga. Isang bahagi niya ay natatakot, nag-aalala sa kung ano ang maaaring gawin ni Doña Beatriz. Ngunit ang isa pang bahagi ay nakakaramdam ng isang kaligayahang hindi niya pa naramdaman kailanman. Nakikita niya ang kanyang mga anak kasama ang kanilang ama. Isang pangarap na matagal na niyang ibinaon. Nang magsimulang bumaba ang araw, umupo silang tatlo sa buhanginan. Si Sinag ay napagod na at nakasandal na sa balikat ni Amihan. Si Ulan naman ay tahimik pa ring nakaupo sa tabi niya. Gusto niyo ba ng kwento? Tanong ni Amihan. Tumango si Sinag. Tumingin si Amihan kay Ulan na bahagya ring tumango. Sige. Simula ni Amihan, ang kanyang boses ay malambing. Noong unang panahon, may isang prinsipe. Kailangan niyang umalis sa kanyang kaharian para maglakbay sa isang malayong lugar. Iniwan niya ang isang magandang prinsesa na nangakong maghihintay sa kanya. Pero hindi alam ng prinsipe, pagpapatuloy niya, tumitingin sa dagat. Na nang umalis siya, hindi lang ang prinsesa ang kanyang iniwan. Mayroon din pala siyang 2 kayamanan na naiwan, isang sinag ng araw at isang patak ng ulan. Lumipas ang maraming taon, naging abala ang prinsipe sa kanyang paglalakbay. Akala niya, tama ang kanyang ginagawa. Pero nalimutan niya ang pinakamahalaga sa lahat. Nang bumalik siya, nalaman niyang nagkamali siya ng malaki at gagawin niya ang lahat para muling mabuo ang kanyang nawawalang kaharian. Nang matapos ang kwento, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang alon. Dahan-dahan, naramdaman ni Amihan ang isang maliit na kamay na humawak sa kanyang kamay. Napatingin siya sa ibaba. Si Ulan. Nakatingala ito sa kanya. Ang seryoso nitong mga mata ay may bagong kislap. Sa unang pagkakataon, kusang loob itong nagsalita sa kanya, hindi bilang sagot sa isang tanong. Ikaw po ba ang prinsipe sa kwento? Ang tanong ni Ulan ay nanatiling nakabitin sa hangin. Kasama ng alat na dala ng Amihan, hindi nakasagot si Amihan. Paano niya sasagutin? Paano niya ipapaliwanag na siya ang prinsipe na duwag, ang prinsipe na tumakbo? Ang pag-uwi nila ay balot ng isang kakaibang katahimikan. Si Sinag ay nakatulog sa likod ng kotse, pagod sa paglalaro. Si Ulan naman ay tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Ngunit si Hiraya
Ramdam ni Amihan ang bigat na bumabalot dito. Ang mga ngiti nito ay pilit at ang mga mata ay malayo ang tingin. Nang maihatid niya sila sa tapat ng Kape Hiraya at bago pa man makababa ang mga bata, pinigilan niya si Hiraya. Mag-usap tayo, Hira. Kahit sandali lang. Pakiusap niya. Sinabihan ni Hiraya ang mga bata na mauna na sa loob. Nang silang dalawa na lang ang natira sa kotse, ang katahimikan ay naging mas mabigat. Masaya sila kanina, Han. Sabi ni Hiraya, inuunahan na siya. Salamat. Hindi lang yun ang gusto kong pag-usapan. Sabi ni Amihan, ang boses ay seryoso. Hiraya, 7 taon. 7 taon kang nagtago. 7 taon mo silang pinalaki mag-isa. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit. Napabuntong hininga si Hiraya. Pagod na siya sa tanong na ito. Sinabi ko na sa'yo, ayokong masira ka, ang pamilya mo, ang mga pangarap mo. Mga pangarap ko? Putol ni Amihan, ang boses ay tumaas na. Kasama ka sa mga pangarap na, yon Hiraya, kasama kayo. Pero hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong pumili. Anong pagpipilian ang meron ka, Han? Ganti ni Hiraya, ang sakit na matagal ng kinikimkim ay nagsimula ng umapaw. Isang binatang papasok pa lang sa law school? Paano mo bubuhayin ang isang pamilya? Itatakwil ka ng pamilya mo. Bakit mo naisip na hindi ko kaya? Sigaw ni Amihan, ang kamao ay nakakuyom sa manibela. Ang sakit ng loob ay nagiging galit. Bakit mo ako hinusgahan na parang hindi ko kayang panindigan ang sarili kong dugo't laman? Hinusgahan mo akong duwag nang hindi mo man lang ako tinatanong. Hindi kita hinusgahan. Talaga? Kung gayon, ano to? Sabi ni Amihan. Ang boses ay basag na sa sama ng loob. Ang ginawa mo, ang pagtatago mo sa kanila. Iyon ang pinakamasakit, Hira. Hindi mo lang ako pinagkaitan, Hira. Pinagkaitan mo rin sila ng ama. Ang mga salita ni Amihan ay parang libo-libong karayom na tumusok sa kanyang puso. Iyon ang pinakamatinding takot niya, ang kasalanang gabi-gabi niyang pinagsisisihan. At ngayong marinig niya iyon mula mismo sa bibig ni Amihan, tila gumuho ang kanyang mundo. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Binuksan niya ang pinto ng kotse at tumakbo. Hindi alintana ang mga luhang bumubuhos sa kanyang mga pisngi. Rinig niya ang pagtawag ni Amihan, ngunit hindi siya lumingon. Dinala siya ng kanyang mga paa sa iisang lugar na alam niyang maiintindihan siya. Ang bahay ng kanyang matalik na kaibigan, si Diwa. Niyakap agad siya nito nang makita ang kanyang kalagayan. Hira, anong nangyari? Sa loob ng tahanan ni Diwa, sa harap ng isang mainit na tasa ng tsokolate, ibinuhos ni Hiraya ang lahat. Ang sakit, ang galit, ang pagod, ang mga salita ni Amihan. Siguro nga tama siya, Diwa, sabi ni Hiraya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Naging makasarili ako. Inalis ko sa mga anak ko ang karapatan nilang magkaroon ng ama. Umiling si Diwa at hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi ka makasarili, Hira. Nagmahal ka lang at natakot. Ginawa mo ang sa tingin mo ay tama sa panahong iyon. Pero paano niya nalaman? Paano nila nahanap si Amihan? Tanong ni Hiraya. Ang pagkalito ay humahalo sa kanyang sakit. Paano nila nalaman ang tungkol sa bago niyang opisina? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Diwa. Tumingin ito sa mga mata ng kaibigan. Ang sarili niyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-amin. Dahil sinabi ko sa kanila, mahinang sabi ni Diwa, natigilan si Hiraya. Ano? Ako, Hira. Pag-ulit ni Diwa, mas malakas na ngayon. Nakita ko ang article sa dyaryo tungkol sa pagbabalik niya. At hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang makita kang nagdurusa sa pananahimik mo. Hindi ko na kayang makita ang mga pamangkin ko na laging nagtatanong tungkol sa kanilang ama. Kaya, ako ang nagsabi sa mga bata kung saan hahanapin si Amihan.
Isang mabilis na alaala ang dumaan sa isip ni Hiraya. Si Diwa na naglalaro kina Sinag at Ulan noong isang linggo may hawak na dyaryo. Kailangan nang matapos ang pagtatago mo, Hira, sabi ni Diwa. Kailangan nang malaman ni Amihan ang totoo. Anong totoo? Tanong ni Hiraya. Alam na niya ang lahat. Umiling si Diwa. Ang kanyang mga mata ay nagdilim. Hindi, Hira. Hindi niya alam ang buong katotohanan. Hindi niya alam ang totoong dahilan kung bakit ka umalis. Diwa, hindi lang pera ang ibinigay sa'yo ni Doña Beatriz, hindi ba? Sabi ni Diwa. Ang boses ay puno ng galit para sa kaibigan. May sinabi pa siya, isang bagay na tuluyang dumurog sa'yo. Nanginginig na tumango si Hiraya. Ang alaala ng pagbabanta ay kasing linaw pa rin ng dati. Nakita mo, Hira? Iyon ang hindi alam ni Amihan. Giit ni Diwa. Hindi niya alam na hindi ka lang basta binayaran para umalis. Binalaan ka niya, Hira. Binalaan ka ni Doña Beatriz na sisirain niya ang kinabukasan ni Amihan kung hindi ka lalayo. Kaya ka umalis. Hindi para sa sarili mo. Hindi dahil sa takot. Kundi para protektahan siya. Sa labas ng bahay ni Diwa, nakasandal sa pader sa ilalim ng isang mahinang ilaw ng poste, nakatayo si Amihan. Sinundan niya si Hiraya. Nag-aalala siya. Gusto niyang humingi ng tawad sa mga sinabi niya. Hindi niya sinasadyang makinig. Ngunit ang bintana ay bahagyang nakabukas at ang mga salita ni Diwa ay malinaw na malinaw. Tila mga punyal na tumatagos sa katahimikan ng gabi. Binalaan ka ni Doña Beatriz na sisirain niya ang kinabukasan ni Amihan kung hindi ka lalayo. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, tila may kung anong malaking bagay ang bumagsak sa kanya. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang lakas ay nawala sa kanyang mga tuhod. Napakapit siya sa pader para hindi matumba, ngunit walang nangyari. Dahan-dahan siyang napaluhod sa basang semento. Ang ulan na muling pumatak ay humahalo sa luhang ngayon pa lang niya na pagtantong dumadaloy na pala sa kanyang mga pisngi. Hindi pala siya iniwan ni Hiraya. Ipinaglaban siya nito sa paraang hindi niya kailanman naisip. Ang bawat kilometro na tinatahak ng sasakyan ni Amihan patungo sa Marangyang Resort kung saan tumutuloy ang kanyang ina ay parang 1 kilometro patungo sa impyerno. Hindi na ulan ang nararamdaman niya, kundi isang bagyo. Isang bagyo ng galit, pagsisisi, at pagkasuklam na namumuo sa loob ng kanyang dibdib, nagbabantang sumabog anumang sandali. Ang babaeng itinuring niyang gabay, ang babaeng sinunod niya sa lahat ng bagay, ang mismong ina niya. Siya pala ang may pakana ng lahat. Siya ang sumira sa buhay nila, hindi lang ang buhay niya at ni Hiraya, kundi ang buhay ng sarili niyang mga apo. Ang imahe ni Hiraya na mag-isang pinalalaki ang kanilang mga anak, ang imahe ng pagod sa mga mata nito, ang imahe ng sakripisyo nito, lahat ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Bawat isa ay parang gasolinang bumubuhos sa apoy ng kanyang galit. Nang marating niya ang resort, hindi na siya dumaan pa sa front desk. Dire-diretso siya sa elevator. Ang bawat yabag ng kanyang mamahaling sapatos ay mabigat at puno ng bagsik. Alam na alam niya kung nasaan ang presidential suite. Hindi na siya kumatok. Sa isang malakas na tulak, bumukas ang pinto ng suite. Ang tunog ng pagtama nito sa pader ay umalingaw-ngaw sa malawak na silid. Nadatnan niya ang kanyang ina, si Doña Beatriz, na kalmadong nakaupo sa isang silyon, may hawak na kupitan ng alak. Tila inaasahan na ang kanyang pagdating. Napakabastos mo namang pumasok, Amihan, sabi nito. Ang boses ay walang bahid ng kahit anong emosyon. Hindi siya pinansin ni Amihan. Naglakad siya patungo sa coffee table. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang lukot na pahina ng magazine na ibinigay sa kanya ni Sinag. Ang litrato niya. Ang simbolo ng kanyang tagumpay. Inihagis niya ito sa mesa. Para dito? Tanong din niya. Ang boses ay garalgal sa pinipigilang galit. Para sa pangalan ng pamilya?
Para sa letseng reputasyon na yan, sinira ninyo ang buhay namin dahil dito, ma? Itinaas ni Doña Beatriz ang kanyang kilay. Bantayan mo ang iyong pananalita, anak. Hindi kita pinalaki para maging bastos. Bastos? Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Amihan. Kayo ang magturo sa akin ng kabastusan? Matapos niyong bayaran at pagbantaan ng isang babaeng walang kalaban-laban para lang lumayo sa akin? Matapos niyong ipagkait sa akin ang sarili kong mga anak sa loob ng 7 taon? Tumayo si Doña Beatriz at hinarap siya, mata sa mata. Walang bakas ng pagsisisi sa mukha nito, tanging ang malamig at matigas na paninindigan. Ginawa ko ang dapat gawin, at kung tatanungin mo ako, gagawin ko ulit. Ang dapat gawin? Sigaw ni Amihan, hindi na napigilan ng sarili. Ang sirain ang buhay ng anak niyo? Ang itago sa akin na meron akong 2 anghel na naghihintay? Anong klase kang ina? Anong klase kang lola? Isang ina na nag-iisip para sa kinabukasan mo. Ganti ni Doña Beatriz, tumaas na rin ang boses. Tingnan mo ang sarili mo ngayon, Amihan. Isang matagumpay na abogado, may pangalan, may respeto. Lahat ng yan ay mawawala sa'yo kung pinili mo ang babaeng yun noon. Isang probinsyana na walang maibibigay sa'yo kundi kahihiyan. Kahihiyan? Umiling-iling si Amihan, hindi makapaniwala sa narinig. Ang babaeng yun ang nagbigay sa akin ng pinakamahalagang regalo sa buong buhay ko. Ang babaeng yun ay mas may dangal pa sa lahat ng yaman at apelyido natin. Mahal ko siya, ma, at mahal ko ang mga anak namin. Pag-ibig, humalakhak ng mapanghamak si Doña Beatriz. Hindi nabubuhay ang tao sa pag-ibig lang, Amihan. Ang reputasyon at kapangyarihan ang nagpapatakbo ng mundo. Sa sandaling iyon, isang malinaw na desisyon ang nabuo sa isip ni Amihan. Isang desisyong babago sa lahat. Kung gayon, sabi niya, ang boses ay biglang naging kalmado, isang katahimikang mas nakakatakot pa kaysa sa sigaw. Piliin ninyo ang inyong mundo, dahil simula ngayon, pipiliin ko ang sa akin. Humarap siya sa ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Pipiliin ko si Hiraya. Pipiliin ko si Sinag at Ulan. At kung kinakailangan kong talikuran ang pangalang Monteverde para maging buo ang pamilya ko, gagawin ko. Ngayon din, isang bagay ang nagbago sa mukha ni Doña Beatriz, isang bahid ng takot. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng isang ngangiting nakakakilabot. Talaga? Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag wala ka ng kahit ano. Tumalikod si Amihan para umalis. Hindi na niya kayang manatili pa sa silid na yon. Amihan, tawag ng kanyang ina. Huminto siya sa may pinto, ngunit hindi lumingon. Huwag kang magkamaling isipin na tapos na ito, sabi ni Doña Beatriz. Ang boses ay isang malamig na bulong. Ngayon pa lang ako magsisimula. Nang makalabas siya ng silid, kinuha ni Doña Beatriz ang kanyang telepono. Isang numero lang ang tinawagan niya. Simulan ninyo na. Utos niya sa kabilang linya, ang boses ay walang awa. Gawin niyong impyerno ang buhay ng babaeng yan. Kinabukasan, sinubukan ni Hiraya na bumangon na parang isang normal na araw. Sinubukan niyang ngumiti habang ginigising sina Sinag at Ulan. Sinubukan niyang kantahan sila habang inihahanda ang kanilang almusal. Ngunit may isang madilim na ulap na nakabitin sa himpapawid. Isang pakiramdam ng paparating na sakuna na hindi niya maialis sa kanyang dibdib. Ang unang senyales ay dumating bandang 10:00 ng umaga. Isang puting van na may logo ng munisipyo ang huminto sa tapat ng Kape Hiraya. 2 unipormadong lalaki na nagpakilalang mga sanitary inspector ang pumasok. Hindi sila ngumingiti. Routine inspection lang po, ma'am, sabi ng isa. Ngunit ang tono ng boses nito ay walang kabaitan. Nagulat si Hiraya, kakarenew lang ng kanyang sanitary permit noong 1 buwan, ngunit wala siyang nagawa, kundi papasukin sila. Pinanood niya sila habang sinusuri ang bawat sulok ng kanyang maliit na kusina.
Isang kusinang ipinagmamalaki niya sa kalinisan. Pagkatapos ng halos 1 oras, lumapit sila sa kanya. May hawak na clipboard. Marami kaming nakitang violations, ma'am. Hindi tamang pag-imbak ng harina. May mali sa temperatura ng inyong refrigerator. At itong mga tubo sa ilalim ng lababo, hindi naayon sa code. Pero imposible yan, sabi ni Hiraya, nanginginig. Araw-araw kong nililinis ang lugar na ito at ang mga tubo, iyan ang nakalagay nang upahan ko ang pwesto. Pasensya na po, ma'am, pero kailangan naming sundin ang regulasyon, sabi ng isa. Iniaabot sa kanya ang isang formal na abiso. Pansamantala naming isasara ang inyong establishmento hanggang sa maayos ninyo ang lahat ng ito. At sa harap niya, sa harap ng kanyang iilang customer, idinikit nila ang isang malaking papel sa salaming pinto ng kanyang kapihan. Closed by order of the Municipal Health Office. Ang pangalawang dagok ay dumating kinahapunan. Ang may-ari ng pwesto, si Mang Tony, isang matandang lalaki na naging mabait sa kanya sa loob ng maraming taon, ay dumating na may malungkot na mukha. Hija, pasensya ka na, sabi nito. Hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Kailangan mo nang lisanin ang pwesto sa katapusan ng linggo. Po? Pero bakit po? Gulat na tanong ni Hiraya. Bayad po ako sa upa at may kontrata pa tayo. Napakamot ng ulo si Mang Tony. May tumawag sa akin mula sa itaas. Kailangan na daw nila ang lote para sa isang bagong proyekto. Kung hindi ako susunod, baka daw mabusisi lahat ng negosyo ko. Hija, may pamilya rin ako. Patawarin mo ako. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang pagsasara ng kanyang negosyo o ang pagpapaalis sa kanya. Ang pinakamasakit ay dumating sa anyo ng mga bulong. Nang lumabas siya para bumili ng gatas para sa mga anak, ang mga kapitbahay na dati bumabati sa kanya nang may ngiti ay umiiwas na lang ng tingin. Ang iba ay hayagang nagbubulungan habang siya'y dumadaan. Narinig niya ang mga salita. Siya pala yung babae. Kabit daw ng isang malaking abogado. Ginamit lang daw ang mga anak para makakuha ng pera. Kaya pala biglang umasenso. Nakakahiya. Ang bawat salita ay isang matulis na patalim na tumatarak sa kanyang pagkatao. Ang kanyang munting kapihan, ang kanyang dangal, ang kanyang pangalan, lahat ay sinisira, dinudurog, sa loob lang ng isang araw. Dumating si amihan ng gabing iyon, dala ang balita tungkol sa paghaharap nila ng kanyang ina. Ngunit natigilan siya nang makita ang signboard na closed sa pinto at ang anyo ni Hiraya. Nakaupo ito sa isang mesa sa loob ng madilim na kapihan na papalibutan ng mga silyang nakataob. Ang mukha nito ay walang emosyon, blanko. Hira, anong nangyari? Nag-aalalang tanong niya. Ikinuwento ni Hiraya ang lahat sa malamig at walang buhay na boses. Ang mga inspektor, ang may-ari ng pwesto, ang mga chismis, isang nag-aapoy na galit ang naramdaman ni amihan. Ang ina ko, siya ang may gawa nito. Sinubukan niyang lumapit, sinubukang hawakan si Hiraya. Huwag kang mag-alala, Hira. Aayusin ko to. Ako ang bahala. Gagamitin ko ang pagiging abogado ko para labanan sila. Ngunit sa halip na kumapit sa kanya, itinulak siya ni Hiraya palayo. Isang malakas na tulak. Ayusin? Sigaw ni Hiraya. Ang blangkong ekspresyon ay napalitan na ng galit at desperasyon. Mula nang bumalik ka, amihan, nagulo na ang buhay namin. Mula nang pumasok ka ulit sa mundo namin, lahat ng pinaghirapan ko ay nawawala. Hira, hindi. Wag. Sigaw niyang muli. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na. Kasalanan mo to. Kung hindi ka bumalik, tahimik sana kami. Mahirap, oo, pero tahimik. Ngayon, wala na akong negosyo. Wala na kaming titirhan. Pinandididirian ako ng mga tao sa bayang ito.
Lahat dahil sa'yo. Dahil sa pamilya mo. Nasasaktan si Amihan sa bawat salitang binitiwan nito. Ngunit naiintindihan niya. Alam niyang sa sobrang sakit at takot, kailangan nitong may masisi. Nangihina, napaupo si Hiraya sa sahig, yumakap sa kanyang mga tuhod at humagulgol ng malakas. Isang tunog ng pusong tuluyang nadurog. Pinanood lang siya ni Amihan mula sa malayo. Ang sarili niyang puso ay parang pinipiga. Gusto niya itong yakapin, pero alam niyang hindi iyon ang kailangan nito ngayon. Maya-maya, tumigil sa pag-iyak si Hiraya. Nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga, ngunit wala ng luha. Ang natira na lang ay isang malamig at basag na determinasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tinawagan niya si Amihan. Tumunog ang telepono sa bulsa ni Amihan. Sinagot niya ito, kahit na metro lang ang layo nila sa isa't isa. Hira? Narinig niya ang boses nito mula sa telepono, malamig na parang yelo. Umalis ka na sa buhay namin, Amihan, sabi ni Hiraya. Parang awa mo na, bago pa tuluyang masira ang lahat. At ibinaba nito ang tawag. Umalis si Amihan mula sa kape Hiraya na parang isang kaluluwang nilisan ng katawan. Ang mga salita ni Hiraya, umalis ka na sa buhay namin, ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Bawat ulit ay mas masakit kaysa sa nauna. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng bayan ng Taladiwa ay lumalabo sa kanyang paningin dahil sa mga luhang hindi niya namalayang pumapatak na pala. Huminto siya sa isang madilim na bahagi ng daan sa tabi ng dagat. Ipinatong niya ang kanyang noo sa manibela at doon, sa loob ng kanyang mamahaling kotse, naramdaman niya ang isang pagkatalo na mas matindi pa sa kahit anong kasong nabigo siyang ipanalo. Tama si Hiraya. Mula nang bumalik siya, nagdala lang siya ng gulo. Siguro nga mas mabuti kung aalis na lang siya. Iyon naman ang madaling gawin. Iyon ang ginawa niya 7 taon na. Ang nakalipas, ang tumakbo. Habang iniisip niya ang pagsuko, may naramdaman siyang isang bagay sa bulsa ng kanyang coat. Kinuha niya ito. Isang piraso ng papel, bahagyang lukot. Ang papel na ginamit ni Ulan para sa kanyang drawing. Binuksan niya ito sa ilalim ng malamlam na ilaw mula sa dashboard. 4 na stick figures, isang mataas na lalaki, isang babae na may mahabang buhok, isang maliit na babae na may tirintas, at isang maliit na lalaki na nakahawak sa kamay ng tatay nito. Sa itaas, isang malaking dilaw na araw ang nakangiti, isang buong pamilya. Masaya. Napatingin siya sa drawing at ang imahe ng seryosong mukha ni Ulan ay biglang pumasok sa kanyang isip. Ang tanong nito, ikaw po ba ang prinsipe sa kwento? Ang isang prinsipe ay hindi tumatakbo. Ang isang ama ay hindi sumusuko. Isang bagay ang nagbago sa loob ni Amihan. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit hinaluan na ito ng isang nag-aapoy na determinasyon. Itinikom niya ang kanyang kamao. Hindi siya aalis. Hindi sa pagkakataong ito. Tapos na ang panahon ng pagtakbo. Panahon na para lumaban. Kinabukasan, ibang Amihan Monteverde ang gumising. Wala na ang abogadong puno ng pag-aalinlangan. Ang naroon ay isang mandirigmang may dalang armas. Ang batas. Una niyang pinuntahan ang bahay ni Mang Tony, ang may-ari ng pwesto ng kape Hiraya. Magalang siyang kumatok. Attorney, gulat na sabi ni Mang Tony. Mang Tony, narito po ako bilang abogado ni Hiraya Aguilar, sabi ni Amihan. Kalmado ngunit may bigat ang bawat salita. Ang ginawa ninyong biglaang pagpapaalis sa kanya ay isang malinaw na breach of contract. Maari po namin kayong kasuhan para sa illegal eviction at danyos perwisyos. Alam ko pong napipilitan lang kayo, ngunit kung itutuloy ninyo ito, kayo ang unang mananagot sa batas. Namutla si Mang Tony. Pero attorney, ang mga Monteverde, ang kalaban po natin dito ay hindi ako, Mang Tony, sabi ni Amihan.
Ang kalaban natin ay ang mga taong gumagamit ng kanilang kapangyarihan para mang-api ng maliliit. Tulungan ninyo ako at poprotektahan ko kayo. Sunod niyang pinuntahan ang Municipal Hall. Dire-diretso siya sa sanitary office. Nais ko pong makita ang kopya ng official report ng inspection na ginawa ninyo kahapon sa Kape Hiraya, sabi niya sa hepe. Nais ko ring mag-file ng formal na reklamo dahil sa mga procedural irregularities at posibleng harassment. Ang dating matapang na hepe ay biglang namawis ng malamig nang makita kung gaano kaseryoso ang abogado sa kanyang harapan. Ang huli niyang hinto ay sa palengke. Nakita niya ang eksenang kinatatakutan niya. Isang grupo ng mga kababaihan ang nagbubulungan habang nakatingin sa saradong kapihan ni Hiraya. Hindi siya nag-atubili. Nilapitan niya sila. "Magandang umaga po," bati niya. Nagulat ang mga babae at biglang natahimik. "Ako po si Amihan Monteverde," pagpapakilala niya. At ang babaeng nagmamay-ari ng kapihang yan, si Hiraya, ay ang babaeng pinakamamahal ko. Siya rin ang ina ng 2 kong anak. Nanlaki ang mga mata ng mga tsismosa. "Alam ko po ang mga naririnig ninyo." Pagpapatuloy niya. "Lahat ng iyon ay kasinungalingan. Mga kasinungalingang gawa ng mga taong makapangyarihan na gustong sirain ang isang mabuting tao. Kilala ninyo si Hiraya. Alam ninyo ang kanyang kabutihan. Huwag po tayong magpagamit sa kasamaan." Umalis siyang iniwan ang mga babaeng tulala at walang masabi. Nang gabing iyon, bumalik siya sa kanyang opisina at tinawagan ang kanyang law partner sa Maynila. "Miguel," sabi niya, "may ipapagawa ako sa iyo. Off the record. Kailangan kong malaman ang lahat ng transaksyon ng Monteverde Corporation sa nakalipas na 6 na buwan. Hanapin mo lahat ng butas, lahat ng anomalya, kahit gaano kaliit." "Han, sigurado ka ba dyan?" tanong ng kaibigan. "Pamilya mo yan." "Pamilya ko rin ang pinoprotektahan ko dito, Miguel," sagot ni Amihan. Pagkatapos ng tawag, bumalik siya sa madilim na kapihan. Naroon pa rin si Hiraya, nakaupo sa parehong lugar, parang isang estatwang nawalan ng buhay. Hindi ito nag-angat ng tingin nang pumasok siya. Tumayo siya sa harap nito, hindi masyadong malapit. Binibigyan ito ng espasyo. "Sinabi mong umalilis ako." Simula ni siya, ang boses ay mahina ngunit matatag. Hindi kumibo si Hiraya. "At iyon na sana ang gagawin ko," pagpapatuloy niya. "Pero hindi ko kaya, hindi sa pagkakataong ito." Tumingin siya sa mga mata ni Hiraya, mga matang pagod na sa pag-iyak. "Hindi ako aalis," sabi niya, "isang pangakong mas matibay pa sa bakal. This time, lalaban ako para sa atin. Maniwala ka lang sa akin." Ang mga salita ni Amihan ay nanatiling nakalutang sa madilim at tahimik na kapihan. "Lalaban ako para sa atin. Maniwala ka lang sa akin." Sa loob ng maraming araw, iyon lang ang tanging pinanghawakan ni Hiraya. Hindi niya alam kung paano, pero may kung anong liwanag ang idinulot ng mga salitang iyon sa kanyang mundong gumuho. Nakita niya sa mga mata ni Amihan ang isang bagay na hindi niya nakita noon. Hindi awa, kundi determinasyon. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanila. At dahan-dahan, ang liwanag na yon ay nagsimulang magbigay init sa kanyang nanlalamig na puso. Kinabukasan, sa halip na manatili sa kadiliman, bumangon si Hiraya. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng pagod, nasaktan, at halos sumuko na. Ngunit nakita rin niya ang ina ni Sinag at Ulan. At ang inang yon ay hindi basta-basta susuko. Tinanggal niya ang karatulang closed sa pinto. Nilinis niya ang buong kapihan, inayos ang mga mesa at upuan. Nagtimpla siya ng kape at ang pamilyar na amoy niyon ay tila nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Binuksan niya ang Kape Hiraya. Noong una, walang customer na dumating. Ang mga taong dumadaan ay sumusulyap lang, nagbubulungan at nagpapatuloy sa kanilang paglalakad. Nasaktan si Hiraya, pero hindi siya natinag.
Nanatili siyang nakatayo sa likod ng kanyang counter, nakangiti, naghihintay. Maya-maya, isang matandang babae, isa sa kanyang mga suki, ang pumasok. "Isang kapeng barako, hiha," sabi nito, ngumingiti. Pagkatapos, isa pang customer ang pumasok. At isa pa. Mga taong mas piniling maniwala sa kabutihang nakita nila kay Hiraya sa loob ng maraming taon kaysa sa mga makamandag na tsismis. Hindi na puno ang kapihan tulad ng dati, ngunit sapat na iyon. Ang bawat customer na pumasok ay isang boto ng tiwala, isang patunay na hindi siya nag-iisa. Nang hapong yon, dumating si Amihan, hindi bilang isang abogado na nakasuot ng suit, kundi bilang si Han na nakasuot lang ng simpleng t-shirt. May dala siyang isang folder. "Para sa'yo," sabi niya. Inilapag ito sa counter. Binuksan ito ni Hiraya. Sa loob, nakita niya ang isang formal na liham mula sa munisipyo na binabawi ang closure order dahil sa technical errors. Nakita niya ang isang bagong kontrata ng upa mula kay Mang Tony na may mas mababang renta. At nakita niya ang isang nakaprint na public apology mula sa isang lokal na blogger na unang nagpakalat ng chismis na ngayon ay umaamin sa maling impormasyon. Napatingin si Hiraya kay Amihan. Ang mga mata ay puno ng pagkamangha at pasasalamat. "Paano mo?" "Ginamit ko lang ang batas sa tamang paraan," ngiti ni Amihan. "Pero ikaw, Hira, ikaw ang mas matapang. Ang pagbukas mo ulit ng kapihan ngayon, iyon ang tunay na laban." Sa sandaling iyon, alam na ni Hiraya ang kailangan niyang gawin. Hindi na siya ang biktima. Tapos na ang panahon ng pagtatago at pag-iyak. "May kailangan tayong puntahan," sabi niya kay Amihan. Ang boses ay puno ng isang bagong tatag. Dinala sila ng sasakyan ni Amihan pabalik sa Marangyang Resort. Ngunit ngayon, hindi na nag-iisa si Amihan at si Hiraya ay hindi na ang babaeng takot na takot 7 taon na ang nakalipas. Magkahawak kamay silang pumasok sa suite ni Doña Beatriz. Ang matanda ay nagbabasa ng libro, ngunit halata sa kanyang mga mata na nagulat ito nang makita silang dalawa na magkasama. "Anong ginagawa ng babaeng yan dito?" Malamig na tanong nito. Binitawan ni Hiraya ang kamay ni Amihan at humakbang palapit. Hindi siya natinag sa masamang tingin ng matanda. "Magandang hapon po, Doña Beatriz," sabi ni Hiraya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. "Narito po ako para sabihin sa inyo na tapos na po ang lahat." "Anong ibig mong sabihin?" "Tapos na po ang takot ko," sabi ni Hiraya. Tumingin ng diretso sa mga mata ng ginang. "Maaari ninyong kunin ang negosyo ko. Maaari ninyong sirain ang pangalan ko. Pero hinding-hindi ninyo makukuha sa akin ang mga anak ko. At hinding-hindi na ninyo kami mapaghihiwalay ni Amihan." Tumingin siya kay Amihan. "Hindi na po ako natatakot sa inyo. Ang pamilya ko ang ipaglalaban ko." Humakbang si Amihan sa tabi ni Hiraya. Ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. "At ako ang abogado niya." Inilapag ni Amihan ang 2 dokumento sa mesa. "Ano yan?" tanong ni Doña Beatriz. "Ang una po," sabi ni Amihan, "ay ang aking formal na resignation mula sa law firm ng pamilya. At ang pangalawa ay isang petisyon para sa isang temporary restraining order, isang utos mula sa korte na nagbabawal sa inyong lumapit o makipag-ugnayan kay Hiraya. At sa mga anak ko, marami na po akong ebidensya ng harassment at paninira na sapat para aprubahan ito ng hukom." Sa unang pagkakataon, nakita ni Amihan ang isang bagay na hindi niya pa nakita kailanman sa mukha ng kanyang ina: pagkatalo. Ang maskara ng kapangyarihan ay unti-unting nababakbak. Inilalabas ang isang matandang babae na nag-iisa at natatakot. Tumingin ito kay Amihan. Ang boses ay nanginginig sa hindi makapaniwalang sakit. "Itatakwil mo ang sarili mong ina para sa babaeng yan?" "Hindi po kita itatakwil, Ma," malungkot na sagot ni Amihan. "Kayo po ang matagal nang nagtulak sa amin palayo.
Pinipili ko lang pong protektahan ang pamilyang ako naman ang bubuuin. Tumalikod na sila para umalis. Iiwan na ang babaeng naging anino sa kanilang pag-ibig. Ang laban ay tapos na. Ang biyahe pabalik mula sa resort ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang katahimikang puno ng tensyon at non-sentimiento, kundi isang katahimikang payapa na para bang isang malakas na bagyo ang katatapos lang at ang tanging natira ay ang malinis at panatag na hangin. Nakahawak si Amihan sa manibela gamit ang isang kamay. Ang isa naman ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Hiraya. Walang nagsasalita. Pero sa magkahawak nilang mga kamay, lahat ng kailangan nilang sabihin ay naroon. Hindi na sila kailanman bumalik sa issue tungkol kay Doña Beatriz. Sa kanilang pag-alis sa suite, tila isinara na nila ang isang kabanata ng kanilang buhay na puno ng sakit. Alam nilang hindi magiging madali. Alam nilang may sugat na iiwan ang lahat ng nangyari. Ngunit sa unang pagkakataon, haharapin nila iyon ng magkasama. Kinabukasan, isang Sabado, sa halip na magmukmok, isang bagong enerhiya ang bumalot sa Kape Hiraya. Nagpasya silang maglinis at magayos. Spring cleaning! Masayang sigaw ni Sinag kahit na tag-ulan. Ang dating madilim at malungkot na kapihan ay napuno ng tawanan. Si Hiraya at Sinag ang nanguna sa pagpupunas ng mga mesa. Si Amihan at Ulan naman, na kapwa seryoso, ang naatasang magayos ng mga libro sa maliit na estante. Pinanood ni Amihan si Ulan habang maingat nitong inaayos ang mga libro ayon sa kulay at isang nangiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa bawat kilos ng kanyang mga anak, may nakikita siyang isang bahagi ng kanyang sarili at isang bahagi ni Hiraya. Kailangan yata ng bagong pintura ang pader na to, sabi ni Amihan. Tinuturo ang pader sa likod ng counter na medyo kupas na. Wala pa tayong budget para dyan, sagot ni Hiraya. Ngumiti si Amihan at umalis sandali. Pagbalik niya, may dala na siyang isang lata ng pintura na kulay sikat ng araw at 4 na paintbrush. Ang sumunod na 2 oras ay napuno ng kulay at kulitan. Kahit ang tahimik na si Ulan ay hindi napigilang matawa ng aksidenteng mapahira ni Amihan ng pintura ang sarili nitong ilong. Sa huli, ang pader ay hindi naging perpekto. May mga bahaging hindi pantay, ngunit para sa kanila, iyon ang pinakamagandang pader sa buong mundo dahil ginawa nila yon ng sama-sama. Nang magtakip silim na at pagkatapos mapaliguan ang 2 batang pagod ngunit masaya, naupo sina Amihan at Hiraya sa isang mesa habang ang mga bata ay abala sa pagdodrawing sa isang sulok. Ang gininto ang ilaw ng papalubog na araw ay tumatagos sa malinis na salamin ng bintana. Huminga ng malalim si Amihan. Hira, tumingin ito sa kanya. Gusto kong humingi ng tawad, sabi ni Amihan. Ang boses ay seryoso at puno ng sinseridad. Hindi lang para sa mga nagawa ng ina ko, kundi para sa akin. Patawarin mo ako dahil hindi ako lumaban para sa iyo noon. Patawad sa bawat gabing natulog kang mag-isa at takot. Patawad sa bawat luhang pumatak na wala ako sa tabi mo para punasan. Patawad dahil naging mahina ako. Hinawakan ni Hiraya ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang mga mata nito ay nagsimulang mamasa. Kasalanan ko rin, Han. Patawarin mo ako dahil hindi ako nagtiwala sa'yo. Patawarin mo ako dahil inalis ko sa'yo ang pagkakataong maging ama sa kanila sa loob ng 7 taon. Natakot ako at sa takot kong yon, nasaktan ko tayong lahat. Walang nang ibang salita. Tanging ang kanilang mga mata ang nag-usap. Sa mga tingin na yon, lahat ng sakit, lahat ng hinanakit ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng pag-unawa at pagpapatawad. Nang gabing iyon, dinala nila ang mga bata sa dalampasigan, ang mismong lugar kung saan unang namulaklak ang kanilang pag-ibig. Naglatag sila ng banig sa buhanginan at pinanood ang paglubog ng araw. Sina Sinag at Ulan
ay naghahabulan sa tabi ng tubig. Ang kanilang mga halakhak ay isinasayaw ng hangin. Naupo si Amihan at Hiraya, magkatabi. Ang mga balikat ay magkadikit. Naaalala mo pa ba? Tanong ni Amihan. Dito tayo unang. Naghalikan. Ngumiti si Hiraya. Oo naman. At pagkatapos noon, sinabi mong pupunta ka sa New York at natakot ako. Kung maibabalik ko lang ang oras, sabi ni Amihan, ang boses ay puno ng pagsisisi. Huwag na. Sagot ni Hiraya, isinandal ang ulo sa balikat ni Amihan. Tapos na yon. Ang mahalaga ay kung anong meron tayo ngayon. Naramdaman nila ang pagod ng mga bata na lumapit at umupo sa kanilang kandungan. Si Sinag ay yumakap kay Hiraya. Si Ulan naman, na tila nag-aalinlangan pa noong una, ay dahan-dahang sumandal sa dibdib ni Amihan. Niyakap ni Amihan ang kanyang anak. Naramdaman niya ang init ng munting katawan nito, ang tiwalang ibinibigay nito sa kanya. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman sa mundo. Habang nakatingin sila sa mga huling sinag ng araw na naglalaho sa dagat, naramdaman ni Amihan ang pagtindig ng ulo ni Ulan. Tumingala ito sa kanya. Pagod na po ako, sabi ng bata sa mahinang boses. Tatay. Ang salitang iyon, tatay. Isang salita lang, ngunit para kay Amihan, iyon ang pinakamagandang tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Naramdaman niyang may namuong mainit na likido sa kanyang mga mata. Hindi niya ito pinigilan. Hinayaan niyang tumulo ang mga luha ng kaligayahan habang mas hinigpitan niya ang yakap sa kanyang anak. Napatingin siya kay Hiraya at nakita niyang umiiyak din ito habang nakangiti. Tumingin si Hiraya kay Amihan. Ang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalapit na takip silim. Isang ngiting puno ng pag-asa at pagmamahal. Siguro, sabi nito sa malambing na boses, panahon na para magsulat tayo ng bagong simula. Isang taon ang lumipas. Ang umaga sa Kape Hiraya ay hindi na kasing tahimik ng dati. Ang maliit na kapihan ay naging isang masiglang lugar, isang munting puso na nagbibigay buhay sa kanilang komunidad. Nadagdagan na ang mga mesa sa labas, laging puno ng mga customer na hindi lang bumibili ng kape, kundi naghahanap din ng init ng isang tahanan. Sa loob, ang dating kupas na pader ay isa ng makulay na mural na ipininta ng mga lokal na artist. Isang proyektong sinimulan ni Amihan. Ang law office niya na inilipat niya sa isang maliit na espasyo sa tabi lang ng kapihan ay naging kanlungan ng mga taong nangangailangan ng tulong legal na walang sapat na pera. Hindi na siya si Attorney Monteverde ng Maynila. Dito sa Taladiwa, siya ay si Kuya Han, ang abogadong handang makinig. Isang abalang umaga ng Martes, si Hiraya ay nasa likod ng counter. Ang kanyang mga galaw ay sanay na, tila isang sayaw sa pagitan ng coffee machine at ng pastry display. Ang mga guhit ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata ay napalitan na ng isang kislap na hindi maipagkakaila. "Ne, yung order po sa table 3? Sigaw ni Sinag, na ngayon ay 8 taong gulang na at masayang-masaya sa kanyang trabaho bilang taga-abot ng menu. Opo, boss, sagot ni Hiraya, sabay kindat sa anak. Sa isang sulok, si Ulan ay tahimik na nagbabasa ng isang makapal na libro. Ngunit paminsan-minsan ay nag-aangat ng tingin para ngumiti sa kanyang ina. Hindi na siya ang batang laging seryoso at malungkot. Ngayon, ang kanyang katahimikan ay may kasamang kapayapaan. Sa gitna ng abalang eksena, bumukas ang pinto. Pumasok si Amihan, hindi nakasuot ng barong o suit, kundi isang simpleng polo shirt at maong. Ang kanyang buhok ay medyo magulo pa, tila kagigising lang. "Good morning, mahal," bati niya. Lumapit sa counter at hinalikan si Hiraya sa pisngi. Isang normal na eksena na kinikilig pa rin ang mga suking nakakakita. "Morning, ang aga mo yata ngayon."
Tanong ni Hiraya habang inihahanda ang paboritong kape ni Amihan nang hindi na ito kailangang umorder. May importante kasi akong kliyente ngayon, sagot ni Amihan. Ang mga mata ay may kakaibang ningning. Talaga? Sino? Hindi sumagot si Amihan. Sa halip, lumabas siya sandali at pagbalik ay may dala na siyang isang bagay na itinago sa kanyang likod. Lumapit siya sa gitna ng kapihan. "Excuse me everyone," sabi niya. Sapat lang ang lakas para makuha ang atensyon ng lahat. "Sandali lang po." Natahimik ang buong lugar. Maging sinasinag at ulan ay napatingin sa kanilang ama. Humarap si Amihan kay Hiraya. Ang kanyang nangiti ay nawala. Napalitan ng isang seryosong ekspresyon na puno ng pagmamahal. "Hiraya Aguilar," simula niya. "Naaalala mo ba? Yung unang beses tayong nagkita? Grade 4 tayo noon. Inaway ka ng mga bully dahil sa luma mong sapatos. At ako, bilang isang maginoong prinsipe, bahagya siyang natawa. Ang ginawa ko, itinapon ko yung sapatos nila sa kanal. Nagtawanan ng mga tao. Ngumiti si Hiraya. Ang mga pisngi ay nagsimulang mamula. Mula noon, pagpapatuloy ni Amihan, hindi na tayo naghiwalay. Sa lugar na ito, sa kapihang ito, natutunan kong ang buhay ay hindi tungkol sa mga kasong napapanalunan mo o sa perang kinikita mo. Ang buhay ay tungkol sa mga tasang ito ng kape." Itinaas niya ang tasa na inihanda ni Hiraya. "Sa bawat tasa ng kape na tinitimpla mo, may pag-asa, may init, may tahanan. Hira, gusto kong maging pag-asa mo habang buhay. Gusto kong maging tahanan mo." Dahan-dahan siyang lumuhod sa isang tuhod sa harap ng counter. Ang buong kapihan ay napuno ng mga kinikilig na "Ay!" Mula sa kanyang likod, inilabas niya ang kanyang kamay. Ngunit hindi isang kahon ng mamahaling singsing ang hawak niya. Ang hawak niya ay isang maliit na singsing na simple, ngunit maganda. Gawa sa tinirintas na mga hibla ng damo. Isang paalala ng mga singsing na ginagawa nila para sa isa't isa noong sila'y mga bata pa. Naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga. Ang mga mata ni Hiraya ay napuno na ng luha. Mga luha ng purong kaligayahan. "Hiraya Hira Aguilar," sabi ni Amihan. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. "Will you make my coffee for the rest of our lives? Pakasalan mo ako." Hindi na niya kailangan pang maghintay ng sagot. Mabilis na lumabas si Hiraya mula sa likod ng counter at niyakap si Amihan nang mahigpit habang ito'y nakaluhod pa. "Oo," hikbi niya. "Oo, Ohan. Yes." Naghiyawan at nagpalakpakan ang lahat ng tao sa loob ng kapihan. Lumapit sina Sinag at Ulan at yumakap sa kanilang mga magulang at nabuo ang isang magulo ngunit perpektong yakap ng isang pamilya. Isinuot ni Amihan ang singsing na damo sa daliri ni Hiraya. Hindi ito kumikinang tulad ng diamante, ngunit para sa kanila, mas mahalaga pa ito sa lahat ng ginto sa mundo. Tumayo sila, magkayakap, sa gitna ng kanilang munting mundo. Tumingin si Hiraya sa paligid, sa kanyang mga anak, sa lalaking mahal niya, sa kapihang itinayo niya mula sa kanyang mga pangarap at mga luha. Lahat ng sakit, lahat ng sakripisyo ay may katuturan. Ito ang dulo. Ito ang kanilang bagong simula. Sa labas ng bintana, sa ilalim ng signboard na Kape Hiraya, may isang maliit na karatulang isinabit ni Amihan noong isang linggo lang. Isang karatulang naglalaman ng lahat. Kape Hiraya at Pamilya. At dito nagtatapos ang kwento ni na Hiraya at Amihan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Ang samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito ay isang karangalan na hindi ko malilimutan. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama ninyo akong naramdaman ang bawat patak ng luha ni Hiraya, ang bawat bigat sa dibdib ni Amihan, at ang bawat munting ngiti ng pag-asa mula kina Sinag at Ulan. Ang kwentong ito ay isang paalala sa ating lahat na gaano man kadilim ang nakaraan,
laging may puwang para sa liwanag. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi lang para sa taong nagkasala sa atin, kundi para na rin sa ating mga sarili. Ito ay tungkol sa pag-asang matatagpuan sa isang tasa ng mainit na kape, sa isang yakap ng anak, at sa tapang na bumangon muli kahit ilang beses pa tayong madapa. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong kwento. Ano ang aral na inyong napulot mula sa paglalakbay ni Hiraya at Amihan? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Mangyaring ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat isa sa inyong mensahe ay inspirasyon para sa akin. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Manatili po kayong mapagmahal at puno ng pag-asa.